Isang 67 anyos na lalaki ang nasawi matapos pagtatagain sa Purok 7 Barangay Antagan 1, Tumawini, Isabela. Ang suspect ay kinilala na si Ian habang ang biktima naman ay si Juanito at kapwa-residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Melchor Agabao, ang hepe ng Tumawini Police Station, sinabi niya na nag-ugat ang insidente sa pagtatalo ng biktima at suspect na kapwa-bantay ng isang farm at nagiinuman bago ang pangyayari. Ayon sa salaysay, nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa kaugnay ng alak hanggang sa mauwi ito sa pisikal na alitan. Inawat pa umano ng isa nilang kainuman ng dalawa at pansamantalang humupa ang tensyon ng ihati ng biktima sa kanyang kubo. Gayunman makalipas ng ilang sandali, hinanap ng biktima ang suspect. May dalang itak at naghahamon umano ng away. Muling nagkita ang biktima at suspect malapit sa isang kubo. Doon umano muling sumiklab ang komprontasyon na nauwi sa paggamit ng itak. Sa insidente, unang tinamaan ng biktima sa kaliwang kamay na nauwi sa pagkaputol nito at imbes humupa ang tensyon ay nagbitaw pa umano ang biktima ng mga banta laban sa suspect. Ayon sa salaysay ng suspect, hinataw ulit niya ng itak na hawak niya at natamaan ang biktima sa bahagi ng ulo at leeg nito. Nagtumo ito ng 4 na sugat at agad na bumulagta sa lugar. Agad na rumesponde ang mga barangay kagawad, kapulisan ng Tumawini at inaresto ang suspect. Dumating din ang rescue team ng Tumawini, ngunit dahil sa lala ng kondisyon ng biktima, isinailalim na ito sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO. Kinumpirma ng pamilya ng biktima na itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso laban sa suspect na maaring humarap sa kasong murder habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng kapulisan. Ganitong bahagi ng pahayag ni Police Major Melchor Agabao. Kung saan hindi naaabot ng ating serbisyo kasi nasa liblib sila. At kung pumunta naman kami sa Barangay Antagan, na pumunta kami ng Barangay Hall, is napakalayo din itong Purok 7. Almost boundary kasi ito ng Kumabaw. Kaya medyo hindi sila naaabot. Kailangan maikutan na rin hanggang sa libliban na lugar ng Tumawini para makita nila na merong umiikot na pulis doon sa lugar nila at maiwasan din yung itong pag-inom. Yun ang sinasabi namin na magkaroon din ng bandilyo ang mga barangay na kung saan pinapaalala din na ang pag-inom is kung meron sanang ma-regulate na pag-inom na kapag nag-inuman is nasa 1-2 botel lang sana is okay na, wala nang masyadong maraming